Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Paduano binalatan. Nako, may nagtrador na. Biglaan to mga general, bumaliktad na. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga mga kababayan, i-share din po natin itong naging pahayag, no? Naging statement ni Senator Bato de la Rosa patungkol po dito, no, sa pagko-contempt ni Representative Paduano dito kay General Wilkins Villanueva. So ito mga kababayan, ito po ang kanyang naging pahayag. So zoom in natin, no, para makita nyo. Ano? Senator Bato, Paduano, you have history of destroying this country. Nako. Mga kababayan, ito, binalatan nga po dito si Paduano. Ito, Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give in into your desires. Nako, oo nga naman mga kababayan, no? Kapag hindi nila gusto, contempt agad ang pinapataw na parusa. Kulong agad eh. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished. While you have a history of destroying this country. Yan, pahiyang-pahiya po dito, no? Si Paduano. Yan, mga kababayan. Mahistory pala itong si Paduano na sirain, no, ang ating bansa. Dahil nga po, may napanood po ako kay Eric, no. Isa pala itong si Paduano, isa palang makakaliwa. Tapos tumiwalag, 'di ba, sa kanilang samahan at nagtatag sila ng sarili ng grupo. Yan po, may history po pala itong si Paduano. Ano sa tingin nyo mga kababayan kung ganito ng ganito, no? May convicted tayong mga mambabatas, meron tayong mga tulad nito, di ba? Makakaliwang mambabatas. Sabihin natin hindi ngayon, pero noon makakaliwa kayo, di ba? Ano na lang po ang mangyayari sa Pilipinas, no? Kung mga tulad nito, ang mga nanunungkulan sa ating gobyerno, di ba? May mga hidden personality. Diba? O yan. Sa sobra kasi ninyong abuse of power, yan, sabi po ni Senator Bato, no? Your abuse of power is not unlimited. May katapusan din po yan. At maaaring malapit na po ang katapusan ng power na yan. And maybe, ikaw naman ang mag-suffer, no? Ikaw naman ang lumugar doon sa lugar ng pinaparusahan mo. Diba? Ano po ang inyong komento dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito mga kababayan, sama-sama sabi-sabi po natin pakinggan to. Nako, heto nakakagulat. Big pasabog na lahat. Nagulat kay BP Sara. Ito mga kababayan, pakinggan at bigyan natin ng komento to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Philippine Military Academy Maringal Class of 1988. Naglabas na sila ng manifesto of support para kay dating PDEA Director General Wilkins Villanueva na ipinakontempt ng House Quad Committee kamakailan lamang. Senator Ronald Bato de la Rosa umalma na sa Quadcom dahil sa tila power tripping ng mga kongresista at Vice President Sara Duterte nangunguna sa trust and approval ratings ngayong last quarter ng taon. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, hindi na nakapagpigil ang Philippine Military Academy Maringal Class of 1988. Kaya't naglabas na sila ng manifesto of support para kay dating PDEA Director General Wilkins Villanueva na ipinakontempt ng House Quad Committee kamakailan lamang. Sa ngayon ay umabot na sa 62 ang mga pumirma sa manifesto of support for former PDEA Director General Wilkins Villanueva. Ito ang nakapaloob sa manifesto.
and I quote, Manifesto of support for former PDEA Director General Wilkins M. Villanueva. We, the members of the Philippine Military Academy Maringal Class of 1988, strongly express our unwavering support for our MISTA, former PDEA Director General Wilkins M. Villanueva, and his commitment to justice amid the unjust and unfounded contempt citation by the House of Representatives Quad Committee. Any move to detain DG Villanueva would represent not only a misapplication of authority but a serious affront to fairness due to process and the respect due to an individual who was honorably served our nation. Director General Villanueva has exemplified integrity, courage, and self-service throughout the distinguished career as a law enforcer and head of the Philippine Drug Enforcement Agency. His life work reflects unwavering commitment to the core without substantive evidence, and justice undermines his decades of service and dedication to the Filipino people. DJ Villanueva appeared before the committee in good faith, providing transparent and truthful testimony based on his personal knowledge and recollections. The accusation made against him, unsupported. So ito nga mga kabayan ang ano dito sa taga Quadcom, no? Bakit naman sila magpapakontem kung nagsasabi lang ng totoo? Ibig sabihin pag nagsabi ka ng totoo, dyan sa Quadcom na yan, makukulong ka, di ba? Magsabi man yan ng totoo or magsabi ng hindi, dapat hindi pa rin yan makulong. Bakit mga kabayan? Resource person di ba? O, iniimbestigahan nyo lang. Ang sagot niya, whatever his answer, no? Doon po kayo magbatay sa sagot niya. Kaya nga ka nag-iimbestiga. Diba? Bago po kayo magpakulong, no? Dapat, dapat kinukuha nyo lang yung informasyon Bakit nyo naman ipapakulong isang tao kung kumukuha lang kayo sa kanya ng informasyon? Yun yung big question mark dito sa mga Quadcom na ito Namimihasan na po ito sa contempt ng contempt, di ba? Kayo na nga itong tinutulungan para lumabas ang katotohanan, kung ano man ang katotohanan. Yung katotohanan kasi hindi nyo gusto kaya, di ba? Yung katotohanan kasi hindi nila gusto, kaya pakulong sila ng pakulong din sa Kongreso. Kung gusto naman nila yung sinasabi, kahit nagsisinungaling, hindi nila iko-contempt yan, di ba? Yun di ba? Kapag hindi nila gusto ang sinasabi ng isang tao, kahit yun ang katotohanan, kulong ka. Pero kahit ikaw ay nagsisinungaling, pag gusto po nila, diyan ka, stick to the plan ka. Grabe kayo. By credible evidence, cast doubt on the integrity of the process. Any move to detain DG Villanueva would risk eroding public trust and the institution tasked with upholding justice and fairness. This issue goes beyond DG Villanueva's personal plight. It is a pivotal moment for our democratic institution, presenting a clear choice. Will they stand as bastions of truth, justice, and integrity, or will they allow actions that could set a dangerous precedent where power overshadows fairness and reasons? We affirm our complete support for DG Villanueva and his pursuit of justice. His exemplary career stands as a testament to the values of honor and service, and we remain confident that those principles will ultimately prevail. We stand firmly with him during the challenges time and believe that upholding justice in his case will strengthen public trust in the nation's democratic institution. End quote. Ayon naman kay Senator Bato de la Rosa, malinaw na isa itong pambabastos sa ating Armed Forces of the Philippines o AFP. Super abuse of power ang ginagawa ngayon ng Quadcom dahil lamang sa hindi nila nagustuhan o hindi nila gusto ang katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva ay mali-maling nasasabihin agad nila na si General Wilkins ay nagsisinungaling. At kung katotohanan naman ang sinasabi ni General Wilkins Villanueva, ay hindi nila di umano ito tinatanggap ang katotohanan mula kay General Wilkins. Talagang di umano'y sarado ang utak ng mga buhayang ito at maling-mali at basta-basta na lamang magpapakontempt ng mga resource person. Kaya naman nagbigay ng manifesto ng suporta ang Philippine Military Academy
Maringal Class of 1988. Kaya nga sa ginawa ngayon ng Quadcom ay patuloy na bumababa at lumalaga pa ang trust at approval rating na nag-isang speaker ng Kongreso na si Martin Romualdez. Samantala, Vice President Sara Duterte nangunguna pa rin bilang most trusted government official ngayon. Ito di umano ang nagpapatunay na kahit pilit na pinababagsak at pilit na sinisira ang pangalan ng pangalawang Pangulo, nakikita pa rin ang suporta ng mga taong bayan sa kanya. So yan po ang gusto nyong i-impeach mga kababayan. Trust and approval ratings, number 1. Mas mataas pa po kaysa sa presidente. Tapos i-impeach nyo. Ang rason ay betrayal of public trust. Sino ang mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan? Di ba? Diyan kayo nagkamali. Naayon pa sa marami sa ating mga kababayan na di umano uubra ang pag-ayuda ng mga buhayang mambabatas. Dahil mulat na di umano ang mga taong bayan sa katotohanan at kung sino ang may tunay na malasakit sa ating bayan. Kaya naman nang lumabas na ang balitang ito, ay umani naman ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, any AFP pen, people, Navy, Phil Air Force men, if you do nothing, then call yourself clowns. And if your boss is gone, you don't deserve the respect of the Filipino people. And we don't deserve your clowning in your service. PMers, please do something about the Quadcom. This Quadcom, they are abusing their powers now. Only it's happened this administration. Matalino na kasi ang mga Pilipino ngayon. Kahit pilayan, maraming aalalay para labanan ang mga tunay na magnanakaw. Go, 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 VP Sara. Mabuhay po kayo, VP Sara Duterte. Ganyan ang gusto naming Pangulo. Matapang, pero may puso sa taong bayan. Huwag po kayo pa-stress sa mga buhaya sa gobyerno. God bless po. Tama po yan. Huwag po kayong pumayag kayong mga pulis at sundalo na bastusin at babuyin ng Quadcom. Malawak ng masumbalo. Ginawan ng paraan ng Speaker of the House ma-increase from dating 150 pesos a day, ginawang 350. So yan mga kababayan, kung si dating Pangulong Duterte ay dinoble po ang sweldo, no, ng mga AFP, ng mga military, no. Ito naman po si Tambaluslos ay yung yung allowance, mga kababayan, dinoble niya rin po. Allowance po kapalit ng loyalty. Di ba? Mahirap nito mga kababayan, no? Wala ano na talaga ang Tambaluslos na ito. Kitang-kita na po ang kanyang mga ginagawa. Pero ang tanong, bakit sinusuportahan pa ito, no? Ng mga kasundaluhan. At parang ang lumalabas patuloy, mas siya pa ang presidente kaysa po kay PBBM, di ba? Bakit siya ang dagdag, di ba? Bakit siya ang nagdagdag ng allowance na yan? Di ba dapat si President Bongbong Marcos Jr. kasi siya po ang commander-in-chief ng AFP, di ba? Ito naman po si Tambaluslos, ano ba ito ng AFP? Di ba? Ano ba siya? Ano ba siya sa AFP mga kababayan? Wala naman, di ba? Ang trabaho po niya ay gumawa ng batas. Ngayon, sa bagay, baka sinabi kasi ni President Bongbong Marcos Jr. na, sige, gumawa ka ng batas. Batas kasi yan eh. Dagdagan mo. Kahit 150 lang, okay na yan, doblehin mo lang. Para hindi tayo mahalata. Ganun ba yon? Nako. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.